Isinimiti na ng Commission on Audit sa Ombudsman ang ilang paunang ebidensya batay sa special audit na kanilang ginawa kaugnay sa Ghost Flood Control Projects. Nakitaan ng mga irregularidad ang ilang taga-Department of Public Works and Highways at kontratista. Balitang hatid ni Joseph Moro. First batch pa lamang ito ng mga ebidensya ng ginagawang special audit ng Commission on Audit o COA sa mga maanumalyang flood control projects. Agosto nila ito sinimulan pagkatapos ilabas ni Pangulong Bongbong Marcos ang listahan ng mga maanumalya umunong flood control project. Kasama ng COA ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa paghahain ng mga ebidensya sa Ombudsman. Meron po kasing period yun na pwedeng buksan, which is actually 3 to 10 years. So it can be opened anytime. 5 proyekto sa Bulacan ang binusisi ng COA na napag-alaman nilang mga ghost project na may kabuuang halaga na 341.7 billion pesos galing sa 3 kontraktor. Kaya naghain ng ebidensya ang COA laban sa mga kontraktor na Wawaw Builders at sa may-ari nitong si Mark Alan Arevalo na batay sa record ng DPWH ay may 2 ghost projects sa Bulacan na nagkakahalagang 151 million. Kasabwat nila niya ang mga opisyal ng DPWH na sina dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara, dating Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez, Project Engineer Paul J. Sunduya at Construction Section Chief JP Mendoza. May ebidensya din ng COA laban sa kontraktor na St. Timothy Construction Company na kinakatawan ng isang Maria Roma Angeline Rimando pero isa sa mga kumpanya na mag-asawang Diskaya na kasabwat ang mga parehong opisyal ng DPWH Bulacan District kasama ang 3 iba pa. Para naman ito sa 2 ghost flood project na may halagang 135 million pesos. Nakitaan din ng ebidensya ang kontraktor na Sims Construction Trading na ghost project ang 55.7 million na proyekto sa Baliwag, Bulacan na pinuntahan ng Pangulo. Bukod kina Alcantara, Hernandez, Mendoza at Galang, sabit din ang may-ari nitong si Sally Santos at iba pang tauhan ng DPWH para sa 55 million na ghost project. Pero bakit ngayon lang ito nabubusisi ng COA? Sa amin po kasi post-audit, it's after the transaction. Kaya po nga minadali na namin kasi kung regular audit, matagal. Kaya po, finanood audit namin, hinatak na po namin lahat ng dokumento para po maging mas mabilis. Ang Ombudsman ang magsasagawa ng preliminary investigation para malaman kung ano ang pwedeng isampang kaso sa kanila sa Sandigan Bayan. Siguro baka mga ilang linggo kaming nandito halos araw-araw nagfa-file ng kaso. Kasi ang pag-file ng kaso dito, upon our coordination with the fraud audit team ng COA, ay kada proyekto. Enough talk, let's start acting and filing the cases. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, sisibakin sa pwesto ang lahat ng mga opisyal at tauhan ng DPWH na lalabas sa investigasyon na ginagawa ng Commission on Audit na sangkot sa mga maanumalyang flood control project. Bukod sa mga sabit sa audit report sa Senado, pinangalanan ng mag-asawang Diskaya ang 8 taga-DPWH na anilay humihingi ng hanggang 25% na suhol kasama na si Undersecretary Robert Bernardo na ayon kay Dizon ay nag-retire na pero hindi raw ito makakalusot. Pinangalanan naman ni Senador Panfilo Lacson si DPWH Undersecretary Maria Caterina Cabral na umano'y tumawag kay Senador Tito Soto para mag-alok ng mga insertions sa budget. Patuloy naming sinusubukang kunan ng pahayag sina Bernardo at Cabral pero wala pa silang tugon sa ngayon. Nakausap naman na daw ni Dizon si Cabral. Nagpapaliwanag siya sa akin. Sabi ko sa Senado, magpaliwanag ka doon. Nag-deny siya sa akin sa harap ko. Simple lang ang sinabi ng Pangulo. Lahat ng dapat managot ay dapat managot. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News.